magpakailanman. Di niya liwawakas ang kanyang mga salita. Di niya bibigyang wakas kanyang mga gawa. Kundi lahat ng kanyang mga tinala sa lupa, tuwiran niyang patototohanang may kalakip na gawa. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin ang aking tinuran, sumainyo ang paghahari ng liwanag magpakailanman. Anong punong kahoy ang naunang nabuhay ang puno kaysa ugat? Wala. Magsisimula muna siyang mag-ugat bago pa sumuhol ang kanyang puno. Magsasanga muna siya bago siya mamumunga. Sapagkat kailanman, hindi maaaring magbunga muna siya bago magkasanga siya. Sapagkat pawang katotohanan, salita muna bago ang gawa. Subalit ang salitang walang kalakip na gawa, ito'y baliwala. Kaya't ang nais ng Ama, lahat ng mabuting adhika sa tao'y maging marapat at maging karapat-dapat. Maunawaan, matanggap, at pagnasahang tuparin at tukdin. Sapagkat ang Ama ay katotohanan at siya'y makatotohanan. Kaya't ang lahat ng kanyang mga anak, tuwirang kapag siya ang pinanahan, walang hindi makagaganap sa kanyang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kung papaano ang pagtungo sa iba't ibang lugar, maging sa ibayong dagat ay may paraan para ikay makarating o makaparoon. Ang daan ng katotohanan ay mayroon ding paraan. Ang daan ng buhay ay may dahilan. Paano ka ba nabuhay sa sanlibutan? Ano ang dahilan at ikay nabuhay? Kung basta na lamang ikay nabuhay at di mo bibigyang kahalagahan ang iyong buhay, anong silbi ng iyong naging buhay? Kaya't ang nais ng Ama, maging makabuluhan ang lahat ng buhay. Sapagkat sa buhay niyang pahiram, kung bibigyang pagnanasa ang kabutihan, lahat ng anak niya magiging mabuti, pawa sila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap sa pakikipagtotohanan sa hindi nila nakikita, ngunit tapat na nadarama sa damdamin at kalooban nila. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Ang hirap sumunod. Ano po, mga minamahal? Pagka masarap kang kumain, gusto mo lahat kainin, pipigilan ka naman. Ay, bawal yan, bawal yun. Bawal ito. Sabi ko, bilang tao. Ang hirap talagang sundin ng tao. At lalong mahirap sundin ng Diyos. Tama po ba? Bakit po mahirap sundin ng tao at lalong mas mahirap ang Diyos? Ang tao, hindi mo alam kung minsan ang gusto niya. Ang gusto naman ng Ama ay puro kabanalan. Buhay ba ang Ama? Subalit, ang tugon ng Espiritu ay, anak, sa dalawang yan walang mahirap. Ang naghihirap lang sumunod yung hindi totoo at hindi ganap. Subalit ang makatotohanan, walang paghihirap. Oo nga naman, ano? Kung binawal ka sa pagkain, hindi naman ibig sabihin, huwag mo nang kakainin yan. Ang sabi lang ay limiin mo pagkain mo.
Hindi yung habang gusto mo sulong ka ng sulong, samol ka ng samol, ngata ka ng ngata, lulun ka ng lulun. Kaya ano na naman salita yun, Apo Kunching? Abay, tanong nyo sa Espiritu. Si Apo Kunching, di rin alam sabihin yun pag nag-iisa siya. Buhay ba nga, ma? Mga mahal, lahat naman ng pagkain sa lupa ay maaaring kainin. Ang hindi lang maaari ay yung sobrang labis. Ano? Halimbawa, kumain ka ng leche plan, isang llanera, inubos mo. Tama ba yon? Hindi yung pagkain, lamon. Buhay ba nga, ma? Kumain ka ng halaya. Bang gusto mo, ubusin mo na yung isang bote, hindi ka pa nasyahan. Wala na ba eka? Bandang huli, galit pa. Ba't eka, wala na. Ano magagawa? Yun lang. Ano pong ibig sabihin? Bakit kaya sa pagkain ng pambibig ang daming naghahanap? Sarap na sarap. Pagdating sa pagkain pang kaluluwa, ang sarap namnamin, ayaw tanggapin. Bakit po? Sapagkat patotoong hindi lahat ng tao ay nakakanamnam sa salitang banal. At hindi lahat ng tao ay nakabukas ang pangunawa para maunawa ng salitang banal. At di lahat ng tao ay nagnanasa ng kabanalan. Buhay ba nga, ma? Pag nagka-diabetes, sasabihin, ay ba't kaya nagka-diabetes ako? Tinanong pa, tanungin mo sarili mo. Kain ka ng kain ng matatamis, kain ka ng kain daming kanin, kain ka ng kain ng problema mo. Hindi ka matulog, hindi ka magpahinga, huwag ka magtaka. Buhay ba nga, ma? Mami na mahal, maliwanag na sinabi ang kasakiman ay hindi marapat. Sino po bang karapat-dapat sa pananaw ng ama kung sakim siya? Wala po, ano? Kaya sa pagkain man, kapag masakim ka, hindi ka karapat-dapat sa pananaw ng ama. Ngunit kung tama lamang ang pagkain mo, hindi ka niya pababayaan siguro pagdaka. Sapagkat nililimi mo yung gagawin mo, nililimi mo yung kakainin mo, nililimi mo sinasabi mo, nililimi mo yung tinutunguhan mo, mapapahamak ka ba? Hindi. Sapagkat kaya marunong kang maglimi, nililisya ka ng ama at pinaghaharian ka niya, kaya't naituturo niya sa iyo ang dapat at marapat, kaya ikaw namang nakikinig, natututo ka. Buhay ba nga, ma? Subalit, kahit ano pang marinig mo kung bingi ka, wala kang maririnig. Talaga pong wala ka dahil bingi nga ako, paano ako nakarinig? Sa katotohanan ng ibig itura. Kahit pagkalakas-lakas ng tenga mo at bingi ka sa katotohanan, wala kang maririnig sa bawang katotohanan. Sapagkat bingi ka, hindi mo naunawaan ng mabuting balita. Ang inuunawa mo, ang salita ni Petra at ni Juan ni Pedro. Kaya, huwag kang magtaka. Kung ikaw ay nananahan, ang bulok na isip, madumang pag-iisip, at gulong pag-iisip. Buhay ba nga, ma? Sapagkat ang taong may kapayapaan ng pag-iisip, walang maruming pag-iisip, hindi pinananahanan ng may isip na masama. Kaya ang sino mang malinis ang pag-iisip, hindi nalilitot na gugulumihanan, kundi payapa ang pag-iisip. Buhay ba nga, ma? Kaya wag sabihin ng tao, ba't kaya nagagalit ako? Boy, tinanong mo sa kapwa mo, sarili mo tanungin mo. Alam mo kung ba't ka nagagalit, alam mo kung ba't ka nagdaramdam, alam mo kung bakit ka nagingit-ngit, alam mo kung bakit ka naiinggit. Kaya lamang may mga taong alam nila ito, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang aminin. Kaya hindi makatanggap sa mabuting balita, ano ang dahilan? Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulaga. Ang nais ng ama, maging gising ka sa katotohanan, maging mulat ka sa katotohanan, maging malakas ka sa pagkakatotoo niya. Buhay ba nga, ma? Kaya ang sabi nga, mahirap gisingin ang gising. Lalo na't kung ayaw magising. Upang ito ay bumangon, biglain. Gising ka naman, ayaw mo naman kang gumising. Paano kitang gigisingin? Gising ka nga. Buhay ba nga, ma?
Mga mahal, yaon ang mga taong alam naman, ngunit ayaw tanggapin. Ayaw aminin. Paano mong maitutuwid ang isang taong nasa katotohanan daw siya, ngunit mali ginagawa niya? Mayroon po bang makapagtutuwid na magaling sa kanya? Eh, kahit sino pang pinakamagaling, hindi siya kayang ituwid. Buhay ba ang Ama? Subalit, subukan mo. Yung taong sa palagay ng kapwa-tao yung mangmang, ngunit malambot ang kalooban at malinis ang kaisipan, malinis ang hangarin, napakagaan maituwid sa kanyang kamalian. Buhay ba ang Ama? Subalit ang magaling, ang matalino, hindi ko po sinabing lahat ha. Ito po dinadatal. Kaya't ng panahon ng Kristo, hindi na ituwid ang mga gustong ituwid. Sapagkat magagaling, matatalino. Wala siyang laban sa kanila. Hindi siya lumaban. Sapagkat hindi siya lalaban. Dahil hindi nila kaya si Kristo. Ngunit, nagpakababa, alang-alang sa Ama. Buhay ba ang Ama? Gayon din ngayon, kapag nasa katotohanan ka, alam mo naman. Ngunit sabi mo lang, ganon. Alam na alam mo, ngunit sabi mo, oo. Ngunit maliban doon, wala ka nang sasabihin kung nasusuri mo yung tao na di tatanggap sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang maliwanag na nakatala ay inalam mo at nang malaman mo at matutunan mo, sinagawa mo dahil totoo kang tumatanggap sa Ama mo. Tulad ng kung tinatanong ka oo, hindi lang ang sagot mo. Kapag lumagpas pa doon sa mga salitang yun, nagkakasala ka na. Marami pong taong ganito. Isa lang ang tinanong mo. Sinagot na ng napakarami. Ang sasagot lang ay hindi, oo. Mga mahal, makikita mo sa tao ang mapangatwiran. Makikilala mo sa tao ang madaling magdahilan. Mababatid mo sa tao ang taong nagsisinungaling at hindi kung spirito ang susuri. Subalit ang tao, sino man kayo't sino ka man, di ka kayang diripin ng kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katulad ng panahon ng Kristo. Umango tayo mula sa mati. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at pariseo, Guro, maaari po bang pagpakita ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dampuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto, sa araw na yaon, titindig din ng reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Buhay ba ang Ama? Hindi naunawaan ng mga tawang tinurang yaon, sapagkat ang hinahanap nila ay palatandaan na itong nangungusap ay anak nga ng Diyos. Subalit hindi nila nakikita ang mga hiwaga na mga ginawa nang dahil hindi nila nararamdaman kung sino siya bawa, sapagkat ang pananaw ay tao lamang sa lupa.
Sino nga ang maniniwala sa kapwa-tao niya? Sino nga ang tatanggap pagdaka sa kapwa-tao niya? Maliban ang nakadama at nakakakilala ng mga ginagawa niya na hindi kaya ng tao ito, kundi ang Diyos ang naghahari sa kanya. Kaya't maliwanag ang katotohanan. Maraming tao ang nagnanais makakita ng himala at hiwaga muna bago maniwala. Subalit ang nais ng Ama, maniwala ka muna bago mo makita ko sa iyo ang hiwaga ko. Buhay ba ang Ama? Bago mo makita ang hiwaga ko, kailangang maniwala ka muna. At ito ang ginawa ng isang anak na nagpakatawang tao. Ginawa ang katotohanan, tinupad ang katotohanan, sapagkat taglay ang katotohanan, nagawa ang kahiwagaan. Mga mahal, kayo ba'y naghahanap ng palatandaan kung itong gawang ito'y katotohanan? Wala kayong makikita kung wala kayong madarama. Wala kayong masasabi kung wala kayong naunawaan. Wala kayong matatanggap kung hindi kayo tatanggap. Sapagkat ang taong kaharap nyo, ngunit di nyo nakikita ang tumutupad sa inyo. Sapagkat kung ganang pagkataong hahanapan ninyo, paano nyo makikita ang pagpapagaling ay gagawin? Nagpagaling ay nagawa, kailanman ay hindi. Kaya nga, ang hiwagay na tutupad nagaganap sa taong mga nagtitiwala sa mahiwagang Amang Dakila. So may inyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. At kung paano ang tinuran sa kapanahunan nitong si Jonas, gayon din ang magaganap na isang palatandaan upang pakita na ang kausap nila ay hindi tao kundi Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ay pinagarian ng Espiritu. Subalit paano paniniwalaan na hindi pa nagaganap? Kaya't hinintay muna ang katuparan. Sa panahon ng Espiritu, kung maghahantay po kayo at hihintayin pa ninyo ang mga hiwagat himala, mahuhuli na kayo. Sapagkat nagdudumali ng Ama. So may inyong kapayapaan, wala nang bababa sa inyo. Para magsabing ako si Jesucristo, papasanin ko ang cross para iligtas kita. Tapos na. Ang kailangan na bilang ikay anak ng Ama, paging dapatin mong maging marapat kang tumanggap sa hindi mo nakikita. Maniwala ka sa hindi mo nakita pa. Sapagkat kung pagtitiwalaan mo ang Diyos Ama na di mo nakikita, may magagawa siya sa buhay mo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Nais mo bang mapatutuhanan kung katotohanan ng gawain ito? Sinong tutupad ng ganito? Nagbayad ka ba para ikay pakitaan? Binayaran mo ba para tupting gawin ng ganito? At kung tunay at katotohanan ng puso mo, naramdaman mo, binigkas ko. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang nakakaunawa sa gawa ng Ama, naunawaan ng mga salita niya. At ang nakakaunawa sa mga salita niya, nagtitiwala bagamat di siya nakikita. Kaya't sa paniniwala at pagtitiwala niya, nakakamtan niyang hiwaga mula sa Ama niya. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano si Jonas ay 3 araw at 3 gabi. 3 gabi at si 3 araw ay umahon na sa karagatan. Ang Sang Jesucristo namatay at muling nabuhay si 3 araw, ngunit hindi nilulon ng dambuhala sa dagat, kundi nagpasa naman ng krus sa ibabaw ng lupa. Sa makatwi, ano nga baga ang hindi magagawa ng Ama kung magsusuri lamang ang mga anak niya? Paano niya napagtutugma-tugma ang pangyayari at paano niya na ibabahagi ang mga kaganapan samantalang siya hindi niya nakikita? Kaya't sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na iuulat niya ang panahon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, hinahanap mo ba ang kinabukasan mo? Nangangarap ka ba ng mabuting buhay mo?
huwag lamang salaping hanapin mo, kilalanan mo ang magbibigay sa iyo nito. Kapag nasumpungan mo, ay gaang tupdin mo. Gawin bawat araw, umasa ka sa Kanya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Katulad ng mga organ sa taas, sa loob ng tiyan, mga organism, digestive system, lahat. Nakikita ba yung gumagalaw? Hindi. Pero nararamdaman mo sa loob ng tiyan mo kapag mayroon kang sakit, diba? Ngunit mayroong kapag naramdaman ay acute na, kumbaga. Katulad ng appendicitis, mayroong kung maramdaman ay acute appendicitis na siya. Hindi siya agad naramdaman, hindi siya agad nagpadama. Kaya mapapalad yung may alarma na kaunti pa lang ang laman ng kanyang appendicitis at hindi pa yun namamaga at hindi pa puputok ay nadama na, naagapan. Paano yung bigla? Pagkatapos din naman agad na trace, pumutok. Ano ibig ituran? Mga mahal, mapalad yung mga maaga pa lamang nakikita niya yung mali niya, mga pag-uugali niyang mali, mga kasalanan niya, at maaari pang ituwid habang may panahon. Eh paano kung wala na? Sabi nga, aanin mo, anda mo, kung patayin ay kabayo. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang mga maagang nakakilala sa Ama, maagang kumilala sa Kanya, maagang nakatanggap sa Kanya, at maagang nadama ang ligaya mula sa Kanya. Kaysa nang kilalanin mo siya, tinanggap mo'y katulad ka ng nakapakong sumisigaw kay Jesus. Ang sabi, Jesus, ipagsama mo ko kung saan ka paroroon. Ngayon din, ipagsasama kita, parehas ng mamamatay. Kaya mas masarap yung hindi ka pa mamamatay, tinanggap mo na. Malalasak mo pa ang sarap na bahagi niya. Oo, patatawarin ka sa wakas ng buhay mo kung manghihingi ka ng tawad. Ngunit mas masarap yung nalasak mo, ang tinanggap mo, kaysa dun sa hindi mo na makikita kung anong nagawang mabuti sa iyo. Buhay ba ang Ama? O sige mga mahal, alin ang mas maganda? Yung halimbawa, ngayon, tinanggap mo yung pagkain na yan, masarap. Naubos na, paubos na. Nung inaalok ka, tikman mo, Eka. Hindi ako makakain yan. Sige na, Eka, tikman mo, masarap. Then, siyempre, pinag-alok. Kumuha yung kapwa. Nasarapan sila. Ay, sabi ng mga kasama, masarap, Eka, masarap. Tikman mo. Nung gusto niya nang tumikim, wala na. Matitignan pa ba niya? Hindi na. Walang pinagkaiba sa sarap ng buhay. Paano mo malalasap ang sarap ng buhay kung ikay mamamatay na bago mo makamtan ang pagbabagong buhay? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May mga taong paunat-unat, paatat-atat. Ang paunat-unat, paatat-atat, pakupad-kupad. Ano? Pabukas-bukas, pamaya-maya. Ano po ibig sabihin nun? Hoy, mahal na kapatid, kumilala ka na sa Diyos. Habang maaga pa, naku, bukas na lang, abala ako ngayon eh. Mahal na kapatid, tara Eka, magsimba tayo. Naku, Eka, wala akong oras ngayon. Sa isang ano na lang, Eka, ako magsisimba. Pala magkakasakit na. Makakasimba pa kaya siya? Mga kapatid, hindi niyo hawak ang buhay niyo. Walang nakababatid ng sariling buhay niya. Napakasarap pakinggan ang banal na salita kung tumatagos sa kalooban, manunood sa buong kalamnan. Itong magpapatotoo ang salita ng Amay buhay at tinanggap mo kaya nabuhay sa iyo. Buhay ba ang Ama?
Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, ganang pagkatao at ganang katauhan hindi sisiwalat ito sa inyo. Anong kiber ni Constancia kung mapanungit, mapahamak kayo? Ang wika nga salitang tao, subalit ang pasubali ko. Ano nga ang dahilan at bakit kayo inaakay sa mabuting katwiran? Upang sa gayoy kang tininyo ang marapat habang may panahon, habang may buhay. Habang may buhay. Yan, tandaan po ninyo. Sapagkat hindi pinag-aaralan ni Apo Kunching ang mga inaawit, ipaawit nyo muli sa kanya, hindi niya matatandaan pati tono. Kaya, yan ang patuto. Kapag ang awit ora mismo'y binigay, hindi batid, hindi tanda. Gayon din ang mga aral. Kung mismo amang nagdatal sa pamamagitan ng kanyang espiritu, hindi mawawawa ng taong hindi tumutanggap at kumikilala sa kanya. Subalit ang mga nakabukas at nakatanggap na, nawawawa at galak na galak, kalooban nila. Habang may buhay, umasa kang anak ng Ama, sa kina'y mayroong magagawa siya. Kaya't kung may lumbay ang puso mo, ihain mo sa Kanya, aaliwin Kanya. Ika'y magagalak na anak niya. Bawat segundo ng buhay mo tao, may kalakip at pag-asa mo. Kaya't tuwirang ang Ama, huwag kalilimutan mo, upang siya ang manguna, upang siya ang maghari sa buhay na taglay matao. Mahal ko kayo, mahal na mahal, sa maghapon at maging magdamag. Kung tuwirang Ama'y nadarama, nakilala mo siya, siyang magtuturo sa'yo, siyang magtuturo sa'yo ng marapat o anak niya tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal, inyong pagnilayan ang ikot ng mundo. Ngayon, bukas, makalawa, kahit kailan pa, habang ika'y nabubuhay, hindi mo kayang hulaan, hindi mo kayang hulaan ang magaganap sa iyong buhay. Kaya ang nais ng Ama, itiwala mo sa Kanya. Ibigay mong lahat, mga kamulubihanan, pag-aalala, pagkatakot, pagkawala ng pag-asa, mga kalungbayan, kagulubihanan, at kawalan mo ng tiwala. Sapagkat kung ito'y mabubuhay sa iyo, pinakamasaya kang tao, maligaya, di kayang bayaran, di kayang pantayan ng anumang kayamanan sa lupa, sapagkat walang may papantay sa kaloob ng Ama. Sa bawat isang anak niya, kumilala sa Kanya, naramdaman siya, tinanggapay siya, pinangunay siya, napagharian siya, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na hindi makikita, hindi mo mahahawakan, hindi mo mahahagkan, ni hindi mo masasabing nasaan ka ba. Hindi ka niya tutugunin, hindi ka maririnig,
kung hindi mo siya pakikinggan, sapagkat ang Espiritu niya ay naroroon sa mga anak niyang buhayang pananampalataya. Sapagkat hindi siya Diyos ng mga patay, kundi siya Diyos ng mga buhay. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Walang hindi sa inyo'y nababati, laman ng isip at damdamin, maging inyong kailangan at ang sa inyo'y nararamdaman. Ang pighati ninyo't lumbay, kailan may di sa kanya malilihim. Tao, inuulat ko ito, hindi ganang talinong pangtao. Naibabahagi ko ito, hindi ganang bilang tao. Binahagi ko ito, hindi sa pagnanasa kong ipahamak kayo, kundi ang layon ko, kaligtasan ninyong lahat at kamtin ng buhay na walang hanggan. Paano nyo masusumpungan ang daan ng katotohanan kung sa tuwin ay nililisyan nyo ang katotohanan sa inyo? Paano ninyo mararamdaman ang wagas na pagmamahal kung ang nararamdaman ninyo ay ang galit sa puso nyo? Paano ninyo mapapatotohanan kilala nyo ako? Ang wika nga niya sa inyong lahat, mga anak niya, kung sa tuwin ay wala kayong pag-asa at ang galit at puot ay di mawala-wala sa inyo. Halina kayo, magaang kapili, magaang kasama, magaan na makisuyo sa bawat isa. Hindi kayo pahihirapan, hindi kayo igugupo, hindi kayo pagtataksilan, hindi kayo pagiging marapat na masakitan, sapagkat ang dulot sa inyo ay tunay na kasiyahan, tunay na katapatang may kakontentuhan, anuman ang sa inyo'y nararanasan sa buhay, sapagkat Ama ay bukal ng habag at awa, bukal ng kasiyahan at katapatan. Anak niyang minamahal, huwag kang manindig, gawin mong marapat, sa kanya'y tumanggap, kilalaning ganap, patototohanan niyang siya'y buhay sa lahat. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Ano ang sa inyo na nararapat na hindi marapat kung tama at tumpak na naganap na sa isip at damdamin, na silayat nabasa na tarukpang ganap. Tao ang bawat inaaral kung sa inyo'y mararamdaman lamang, kung sa inyo'y madarama lamang, kung sa inyo'y tatanggapin lamang, kung sa inyo'y mamahalin lamang, kung sa inyo'y magdudulot ng langit, kung kayo'y makakaunawang lahat. Ano nga ang hindi ninyo matatanggal na tuwirang sa inyo'y magdudulot ng gala? Hahawiin ang dilim, isisilid ang liwanag, pananahaning ganap, bubuhayin sa inyo, sapagkat kayo'y mahal na mahal. Bilang mga anak na binuhay sa lupa, upang manambitan at amay makinig, kayo'y pakinggan. Upang may magpuri, magparangal, magpasalamat, at magpatotoo, siya'y buhay na buhay. Sapagkat ang buhay ay walang kakamtan. Ang sino man na buhay at nabuhay sa lupa, kung hindi sa Ama na nagbibigay buhay. Yamang kayo'y naririto, tanggapin ninyo na buong galak sa puso niyo. May Diyos Ama kayo at ang mga mahal pa, magnilay magbulan kayo. Yamang kayo'y naririto,
papayak. Hindi ang malumbay kayo, hindi ang magdusa kayo, hindi ang masakitan kayo, hindi ang maparusahan at mamatay ng walang laban hanggang mabulok ang katawan at kayo'y matungo sa kawalan. Taong aking mga mahal, kayo ay magnilay, kayo ay magpulay, magtantong tuwiran. Sa nasa ko ay tumanggan kayong lahat. Makikita ninyo kung paano ako sa inyo na maging ang tono nyo'y kaya kong gawin upang sa inyo'y luwag ang marapat kong sabihin. Sa inyo'y nagkatawang tao upang tuparin ang marapat tuptin. O tao, magkulay magnilay. Paano nga ito matatanggap kung di ninyo mawawa ang ganap? Paano nyo kikilalanin ang di ninyo nararamdaman? At paano nyo makikita ang mabuti kundi mamumulat kayo? Paano nyo sasabihin ang ama nyo ay buhay? Paano nyo mabibigkas ika'y aking pupurihin kundi mo ganang naramdaman sa puso mong taglay? Salamat sa inyo, mga nakikipagtotoo. Salamat o mga iniibig ko, katotong nilagak ko. Sa gawain kong ito, tinindig ko sa dako ko upang pagsamahin at iyalay ang gampanin. Salamat sa inyo na tuwirang damang-damay niyo'y ako, at tuwirang sa isipan nagsusumakit na lubusan. Katapatan ang puso ay taglay kailanpaman. Gagawin niyo lamang ang lahat ng ito kung nararamdaman niyo. Ang sa inyo ay nakikipagtotoo. Ang sa inyo'y di nakikita, subalit tapat sa inyo. Yaon ay ang aking espiritu na di ninyo makita tao. Halina kayo, mga iniibig ko, inawit ko ito, iniba't ibang tono, pahayag ko sa inyo, minarapat ko idaan sa kwento at pawit ko upang maramdaman mantig man lamang ang puso ninyo. Tao, habang kayo'y nag-isa, kung mananamnam nyo at mararamdaman sa puso niyong taglay ang aking pagmamahal na tapat kailanman doon sa inyong gawa ay magiging ganap sa may maglilingkod ng dapat at marapat, at kayo ay kalulugdang ganap.
nagkamali. May naging malapis, naging sutilan palalo. Subalit, kung tatanggapin ganap ang sa inyo'y ibinabal, kayo'y magiging lubos ang pagbabago tao. Bawang katotohanan ang sa akin tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Magliwanag nawa ang inyong mga diwa, et pata, yamang sinambit ko sa mga kapanahunan ng mga ninuno nyo. Hadya karamahadena, nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Ang puso, ang hininga niya'y nakaugnay sa Ama. Ngunit, hindi mo makikitang nakadugtong ito sa Kanya. Hindi mo makikita yung kumikibot-kibot na yung ugat na pinakikibot-kibot niya. Kundi, ang kapangyarihan niya ang siyang kumikilos para madama mo. Ang puso mo, buhay pa tao. Huminga nga kayo ng malalim. Alin po ang masaya? Ang payapa o maraming gumugulo sa isip niya? Alin po ang mas maligaya? Ang maraming kinakain na hindi malasahan o yung kahit ang ulam niya ay bago, lasak na lasak niya ang alat ng bagoong. Ngunit kapag alagad ka't lingkod ka ng Ama, di ka kakain ng bagoong lamang. Buhay ba ang Ama? Kapag inisip mo pa lamang, ano kaya ulam ko? Wala kaming ulam. Amo, hindi mo alam, may nagbibigay ng ulam. O sige po, lingkod ka ba? Naranasan mo bang kumain ng walang ulam? Hindi ka lingkod na totoo. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka totoong lingkod. Walang pandama ang kapwa mo sa'yo, kaya walang magbigay o tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po, itaga mo sa bato. Sapagkat kung tunay na lingkod ka, may pandama ang kapwa mo sa'yo. Ang Amang nagbibigay ng pandama sa bawat kapatid mo para ikaw ay alayan at mahalin, para ikaw ay pahalagahan. Kaya nagpahalaga ka ba sa kapwa mo? Nagmahal ka ba ng totoo? May ilalapat din ng Ama para sa ginagawa mo, totoo sa kapwa mo. Subalit lahat ba ng ginagawa mo hindi totoo? Kunwari lang, huwag kang umasa na may magmamahal sa'yo. Tulad ka pala ng talusirang tao. Ewan ko. Buhay ba ang Ama? Kaya, muli, inyong pakinggan sa panahon ng mga ninuno sa unang tipa. Ano ang dapat, ayon kay Mikas po, sa aklat ni Mikas, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, sa Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng buyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng pulibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong magpakumbabang sumunod sa iyong Diyos.
Mainam ang may takot at magkaroon ng takot kay Yahweh. Ito ang kanyang panawagan. Buhay ba ang Ama? Hindi naman siya multo na dapat mong katakutan. Subalit kung siya'y kinikilala mo na, matakot ka sa tuwina sa maling gawa mo, patuloy na gagawin pa. Kundi kung alam mo na siya'y totoo at nakikita kanya tao, iiwas ka na sapagkat alam mo ayaw niya ng taong sinungaling. Na miya't niya'y nagsisisi, miya't niya na may gumagawa ng sala niya. Sinong makapagpipigil sa'yo? Wala kahit na sino. Ngunit kung tatanggapin mo ang Ama mo, mapagtitimpian mo lahat ng di tamang ugali bilang tao. Sapagkat siyang magtuturo sa'yo ng tamang pag-ugali at tamang gagawin bilang tao na anak na mahal niya. Kaya nga't ayon sa aklat niya, si Yahweh ay Diyos na mamapanigbubuin. Naghihiganti siya sa kanyang mga kaaway at nilala ng kanyang puot sa mga kalaban. Kayo ba'y mga lingkod na tapat at totoo? Wala kayong laban kahit kanino? Hintayin ang Ama nyo, sapagkat siya'y buhay na kumikilos na tapat ka. Naging tapat ka sa kanya, tapat din siya sa iyo. Hindi madaling magalit si Yahweh, ngunit siya'y lubhang makapangyarihan. Tiyak na parurusahan niya ang sinumang magkasala. Napakabuti ni Yahweh. Siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan. Tinatangkilik niya ang nagpapaampon sa kanya. Magpaampon na kayong lahat ngayon. Sapagkat siya'y tapat at makatotohanan. Kaya't kung lahat lamang ng anak niya'y totoo at tapat din sa kanya, sino nga ang anak niyang sa kanya'y lalaban? Buhay ba ang Ama? Tinatangkilik niya ang nagpapaampun sa kanya. Tatandaan niyo yan, mga mahal ko. Subalit may pasubalit. Subalit, lubos niyang lilipulin ang kanyang mga kawan sa pamamagitan ng malalaking baha at sa iba't ibang kaganapan. Ngunit, lahat ba ng namatay sa baha ay alam mong masama? Hindi. Sa panahon ni Noe, ang nakita ng Ama na mabuting si Noe ay inaralan niya at kinabilinan nang siya'y tumalima, nakaligtas siya. Sa panahon ni Moises, hinangwa ang Israelita, sinubukan, pinarusahan, subalit ang naging tapat na iligtas din nila. Sa makatuwid mga mahal ko, kung pahihirapan mo ang isip mo, bakit yun, bakit ito, bakit ganito, bakit ganyan, ang kaganapan sa mundong ito, mahihirapan ka sadya. Hindi mo kayang unawain, huwag ka nang magpahirap, baka maluka ka pa. Manalig ka na lamang sa Ama mo at payapang isip ay sasayo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan noon, ngayon at kailanman, taglay ng Amang mapagmahal at di napaparang sa sanlibutan. Sino man ang sa kanya ay humingi, kanyang ibibigay, sapagkat siya'y makabagin at maawain. Kilalanin mo siyang Ama mo, tanggap na tanggap kang anak na mahal niya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naranasan niyo na po ba yung dasal kayo ng dasal pero hindi pa rin kayo mapakali? Sa mga naglilingkod at may pag-aatas, kung minsan nagaganap ang balisa ka kung hindi mo pa natutupad ang iyong misyon, ang pag-aatas sa'yo.
Ngunit dahil ikaw ay tao lamang, sabi nga, kung minsan maaaring nagkasala isip mo, nagkasala bibig mo, nagkasala ang damdamin mo, kaya huwag mong tingnan magaling ka at banal ka. Kaya upang kung hindi ka makali, humingi ka ng tawad, sigurado makakatulog ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang ayaw sa lahat ng Ama, yung taong magaling, yung taong walang kasalanan. Hindi ka pwedeng walang kasalanan sapagkat kahit na ikaw ay nagsisit, nagbago na at nagpapakaganap ka, minsan sa isip mo pa lang merong nang pumapasok na at kapag hindi mo yan hinadlangan, yun ang simula ng kasalanan. Kaya patayin mo yan, kontrahin mo. Halimbawa, pumapasok na sa iyo si Juana, ba't ganon? Hindi na yan sa Diyos. Yan ay hindi na sa Kanya. Kaya anong dapat mo nang gawin? Panginoon, patagin mo ang isip ko. Panginoon, alisin mo ang pumapasok na ito. Panginoon, nais kong maging ganap sa'yo. Panginoon, nais kong maging tapat sa'yo. Panginoon, tulungan mong ganap ako. Huwag mong panahanin sa isip ko ang di tama't tumpak upang ako'y maging lubos sa'yo. Amen. Tingnan mo, dahil sa katapatan mo, kung manaig pa yung galit mo, sinungaling ka. Kapag sinabi mo yun at totoo puso mo, nagalit ka pa rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, Pink Dynamite. Iba't iba ang pangalan maging sa mga candy. Ano po? Parang tao, iba't iba pangalan. Pero at pasubali, iba't iba man ang pangalan. Isa lamang ang lumikha at bumuhay. Kaya't sa iba't ibang pangalan nyo tao at iba't ibang kaanyuan, iba't ibang kapalaran sa Diyos na nag-isang Diyos amang buhay. Doon kayo manambitan ng matapat, siya pa rin ang inyong buhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo.
manali, hina't tanggapin. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tunay na buhay na buhay. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Hindi patay. Kailan ba mamamatay ang Diyos? Eh, ba't pinapatay ang pag-asa? Ano? Ah! Ah! Oh! 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 Ah! Naku! Wala na! Wala na! O, tabi po! O, tabi! 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 Ay! Tatlo na yan! Apo ka pa rin! Oh! Big. Sa isang factory, may mga ano bang tawag doon? Mga supervisor, mga ano ba yun? Mga nagtetest ng mga ano ba tawag doon? Ayaw kong sabihin. Mga quality control, ano? Mga quality control. Tinitingnan nila kung may mga reject, ano? Pag nakita nila, babalik. Factory defect. Pero kahit may factory defect, dinidispose nila para magkaroon ng benta. Ano? Kaya lang, iba yung factory defect ang halaga kaysa dun sa good. Ano po? Eh, kung hindi ka marunong doon, alam mo pa ba yung reject doon at hindi? Ah. Pero may nakakalusot pa rin. Di po ba, no? Pero ang Diyos, hindi po. Walang makalulusot. Hindi kayang makalusot kahit kaliit-liit ang kasalanan, walang makalulusot sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang gusto niya ay magbago ang tao. Eh, kayo po. Eh, alam niyo po ba kanina sa pamamagitan lang ng buhok nakapangusap ang espiritu. Palabas po ako kanina, nagmamap sila, tapos na nagwalis, basa pa. Pumasok muna ako, hindi ako nagdadaan. Hindi, para po mabilis, si Arlene nag-type. Sabi ko, wala mang ginagawa si Arlene, di siya. Eh, may gagawin ginagawa pa po doon. Eh, di, nandun muna ako, nag-iPad, sumasagot sa Facebook. Habang si Arlene ay hinihintay namin matapos si Mori. Kausap ko po yung katapos Arlene, sandali ako lalabas ako. Napagwa ko lang na mensahe, mga idadatal. Pinapaayos ko lang yung mga message nung gabi. Kasi po, pag minsan, naantok ka na, may mga nadodoble ng ano po, letra. Ngayon, paglabas ko po dito, pagpasok ko, tingin ako sa kanya bilang rebulto. Pinatungo po niya ako sa lapag. Pinakita sa akin yung buhok. Pinadampot ko. Bah, ayaw makpakuha sa akin daliri. Ginanya ko lang. Ayaw pa rin. Eh, may nadagdagan pa. Sabi ko, nalinis na ito, nawalis na naman. Pero ba't may buhok pa? Hindi talaga makikita kung di mo susuriin. Ano? May dinadampot pa. Subali ko sa iyo, anak. Sabi niya,
ba, kung marumihan ng kamay ko, no? Kaliwa. Eh, dinadampot ko pong ganyan, eh, ito po kasi magbe-bentisyon eh, baka maselang kayo. Ito, na ganyan. Sabi ko, ay ayaw pa rin. Pasubali ko, Constancia, halutupin mo eka at ganyanin. Tapos ganyanin mo eka at saka mo damputin. Ayun, nadampot. Ano ang patuto ko sa iyo, anak? Kung paano mahirap eka damputin yan eka ang buhok nyo. Kahit eka, lang nakahaba, hindi eka agad ganyan din eka ay naninikit na masamang isip. Napakahirap ekang mapaknit sa inyong isip. Subalit eka, may mga kaparaanan. Alin po ang paraan? Ang salitang banal. Ano po? Eh, hindi ko na po kayang ipaliwanag. Patuto lang po niya, kapag minis ka, hindi na kayang ulitin. Kung ano lang po binahagi sa akin, iyon ang aking nasambit. Ngunit kung gusto niyo pong mabasa, basahin niyo sa Facebook. Ano po? Maliwanag doon. Kapagkat ngayon, hindi ko na alam ipaliwanag, yan ang patotoo ko na hindi ako ang nagkakathang isip at naghahabi ng mensahe. Dahil ang Diyos ay totoo at buhay, buhay ang kanyang Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, at anong tinuran kanina kay Arlene? Siya lang nakakaalam. Ginanyan ito. Tandaan mo eka, dahil ako ang nagpapadatal ng tao, mapupuno eka yan mamaya. O, puno ba? Buhay ba ang Ama? At doon po napapatutuhanan ang nagsasalita ay hindi tao. Sapagkat kung bilang tao ang nangungusap, eh, ba't kayo mapupuno ngayon? Eh, de, paano kung napahiya si Apo Kostin sa kanya? Hindi Apo kanina mapupuno, eh, ba't hindi ngayon? Pero dahil pinatotohanan habang nagmimisahe siya, pinakita ngayon. Kaya salamat sa Ama, hindi ko kayo pasasalamatan. Salamat sa Ama sa kanyang pagpapahatid sa inyo at kayo'y magpasalamat din sa kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang pasasalamatan ko po siya sapagkat siyang nagpapahatid sa inyo ng mga katawan niyo rito. Kaya't kung mabuti isip niyo, siya nga. Ngunit kung kalaban kayo, iba. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Na mahal sumay niyo kalapati. At kalapati. Ano po ba'y kalapati? Ano? Simbolo ng Espiritu. Maging asal kalapati daw. Kaya hinambing sa Espiritu ang kalapati. Ang kalapati ay mabait, ano? Nahawakan mo. Magkatapos pakawalan mo, babalik sa kanyang amo. Buhay ba nga ba? Kahit magkahalo-halo pa lahat, kahit marami pa silang mahalo-halo, alam niya yung kanya. Tama po ba? Kaya pag pinakawalan mo sila, sabay-sabay sila, magkakapit-bahay kayo, meron kayo lahat, alam nilang uwian yung kanilang bahay. Yung tao, alam kayang uwian kung saan siya dapat umuwi. Baka sa impyerno siya mauwi. Yung sa Ama, saan niya gusto? Saan po kayo uwi? Bahala na kayo. Sumayin niyo kong kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Dahil ang Diyos ay buhay. Kapag nakikita ko po ang pasyente na walang kakayahan para magpagamot at suriin ang kanyang sakit na ganito-ganito, gustong-gusto ko po siyang gumaling. Gustong-gusto ko siyang gumaling. Hinihiling kong pilit sa Panginoon, ako'y kahabagan sa aking hiling na gumaling ang pasyenteng iyon. Sapagkat gusto ko siyang gumaling. Gusto ko siyang mabuhay. Gusto ko siyang gumaling sa kaparaanan at kapangyarihan niya. Sapagkat maawa ka, wala siyang kakayahan. E paano naman po kung nagmamakaawa ako sa kanya at kayo naman kataas-taas?
nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan magkaisa po tayo. Sapagkat hindi naman ako dudulog kay Satan. Kanino ako dudulog? At di ako maglilingkod sa tao. Sa Diyos ako maglilingkod. Kaya kung kayo po ay totoo, makipagtotoo po kayo sa hindi nyo nakikita. At may bibigay niya, ang sa inyo ay dapat at marapat. Sadya po ang tao ay may karumihan ng isip eh. Maraming iniisip. Lalo na kung may problema ito, lalo na kung may nanggagalit sa kanya, o lalo na kailangan niya yung pera, o basta maraming paraan, maraming dahilan. Pero alam niyo po, huwag niyong isama ang pananampalataya niyo. Sa mga pinagdadaanan ninyo, huwag niyong isama ang pananampalataya niyo. Lalo pa ninyong pagtibayin at patatagin ang inyong pagtitiwala habang may pinagdaraanan kayo. Huwag yung may pinagdaraanan kayo, titigil kayo sa pananalig nyo. Titigil kayong manalangin, titigil kayong sumamba, titigil kayo sa lahat ng mabuting gagawin nyo. Mali po kayo. Para mo nang inilugmok at dinala sa walang kabuluhan ang sarili mo. Subalit, kapag ikaw ay mayroong hinihiling at hindi pa'y binibigay at patuloy kang nananambitan, sigurado, sabi nga, maghukay ka man ng lupa, kung magtsatsaga ka, makikita mo rin ang sibol. Tama po ba? Yan ang gawin po ninyo. Hindi yung nagpagamot ka, eka, 1 linggo na eka ako pumupunta ron, eka, 2 linggo na eka ako pumupunta ron, eka, 1 buwan na ako pumupunta ron, Dami nang sinabi. Bakit siya iba? Pag pumupunta kayo, nagkakagastos pa kayo, di kayo nagre-reklamo. Nakalawit na pala. Nagre-reklamo na naman sila. Apo, wala kami narinig sa sinasabi mo. Ay, mga kapatid, yung iba naman sabi, Apo, puro lang boses ang naririnig namin, wala kayong larawan, hindi namin kayo makita. Bakit po ba inaalis yung... Sabi ko naman, gusto pa ba ninyo akong makita? Pakinggan nyo na lang ang Ama. Hindi po, gusto namin kayo makita. Ay, salamat, mayroon palang gustong makakita sa akin. Kayo po, nakikita nyo ako, ayaw nyo naman ako. Buhay ba ang Diyos? Nakakatawa, no? Di po ba? Ba't kayo, nakikita nyo ako ng personal, galit kayo yata. Sige nga po, tingnan ko nga, tumingit ayan. Alam niyo po, walang pinagkaiba ng panahon ni Kristo. Yung mga kaharap niya, galit na galit. Yung mga hindi nakakakita sa kanya at nababalitaan, gustong-gusto siyang makita. Gusto-gusto siyang makasama. Dito, kung sino mga kasama mo, isang galit pa sa'yo, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga kapatid! Kayo, may galit ba sa inyong mga kasamahan? Sa mga nakakasama nyo? Basta wag lang magagalit sa akin, ang Diyos ko! Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, alam nyo po, pag nagalit kayo, natutuwa ako. Dahil kung hindi ako naglingkod, hindi kayo magagalit sa akin. Tama po ba? Kala nyo, matitigatig nyo ako sa galit nyo? Di magalit kayo, sino matutuwa? Di ba? Pero hindi po. Binibiro ko man kayo, pero totoong biro yon. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bakit nga po ba? Sige nga po, may tatanong ako sa inyo. Ano nga ba ang dahilan at nagagalit ang tao sa kapwa-tao? Po? Ano ang dahilan? Kung halimbawa, hindi ka naman inaano, wala namang nangyayari sa'yo. Di ba? Hindi ka naman inaano. Bakit ba asar na asar ka, hindi ka naman inaano? Ano po ibig sabihin nun? Po, naranasan nyo na po bang may kapwa-tao kayong nakikita nyo pa lang parang kumukulo na dugo nyo? Naku po, manalangin kayo, demonyo kayo niyan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Aba, hindi po ako nagbibiro. Kung bababa lang yung nagsasalita sa inyo, totoo po yan. Kung hindi ba naman demonyo nasa iyo, ba't ba galit na galit ka? Sapagkat kung ang puso mo ay na kay Kristo at ang puso mo ay amang naghahari, abay tuwan-tuwa ka. Lalo na kapag nakita mo yung kapwa mo umaasenso, tuwan-tuwa ka, masaya ka.
Kapag nakakita kang kapwa mo naghihirap, nalulungkot ka. Kaya ang iba po, kapag nakitang maasenso kapwa nila, naku, hindi alam kung paano i-chismis, kung paano sisiraan, kung paano ibabagsak. Bakit? Ano ang dahilan? May dahilan yon. Inggit. Buhay ba, Ama? Mga mahal, mapakahirap lang tanggapin ng tao, napakahirap lang tumanggap ng tao. Subalit yun ang totoo. Eh, wala ka namang ginagawa sa kanya. Hindi mo naman siya inaano. Eh, ba't nga nagagalit sa'yo? Eh, ano nga ang dahilan? Sige po, naranasan nyo na po ba yon? Mayroong nagagalit sa inyo, hindi nyo alam kung bakit? Ay, sigurado, wag na kayong magtanong kung anong dahilan nun. Ano po? Inggit daw. Sinabi mo yan, ha? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Opo, tandaan po ninyo, nakalalaso ng inggit, nakamamatay ng pagsasama, nakapapatay ng damdaming mabuti. Tandaan po ninyo, ang pinakalason sa tao, ang inggit. Sapagkat kapag naiinggit ka, nilalaso ng isip mo. Ang mabuti mong pag-iisip ay naiiba, nagiging masama. Hindi mo alam. Sabi mo sa sarili mo, eh ba't di mo alam eh? Kung kilala mo ba ang Diyos na tinatawagan mo, magkakaroon ka ng ganong isip at damdamin? Wala. Sapagkat kung mabuti kang pag-iisip, mabuti ang pag-iisip mo, kailanman ay walang papasok sa'yo na masama sa isip at damdamin mo. Kaya, anong wika ng Kristo? Mga masasama, naghahanap kayo ika ng palatandaan, ngunit walang makikita kayo kundi ang kaganapan sa panahon ni Jonas na 3 araw sa loob ng dambuhalang isda at siya'y 3 ay lumabas. Bakit? Sapagkat nakikita niya kung anong ugali ang mga kaharap niya. Nakikita niya kung anong mga iniisip ng mga kaharap niya. Nakikita niya kung anong mga damdamin ng mga kausap niya. Eh, kayo po, kung mabuti damdamin mo, kung mabuti laman ang isip mo, mag-iisip ka ba ng masama sa kapwa mo? Hindi. Kaya, manalangin na kayo kapag may pumapasok na hindi maganda sa isip nyo. Sapagkat hindi ito gawa ng Diyos. Buhay ba, Ama? Manalangin na kayo kapag may pumapasok ng hindi maganda sa damdamin nyo. Sapagkat hindi ito gawa ng Diyos. Pakatandaan nyo, anong gawa ng Diyos? Pagkakaisa, pagkakasundo, pagmamahalan, kapayapaan, kakontentuhan, kasiyahan, at kagalakan. Kaya nga sinabi niya, kung naaaliw ka, kung nalulumbay kay aaliwin kita, at kung nadidimlan kay tatanglawan kita, kung nanghihina kay palalakasin kita, at kung nawawalan ka ng pag-asa, bubuhayin kong yung pag-asa. Oh, di ba kay ganda? Sa makatwid, kilala mo ba ang tinatawagan mo? Ang Diyos mong alam mong tinatawagan mo'y buhay, makapangyarihan, at may magagawa sa'yo. Kaya kapag dumulog ka, pagtindig mo, tumawa ka na. Nang dumudulog ka, sabi mo, nang tumindig ka, nakatawa ka na. Sapagkat alam mo, pag-asa mo'y siya. Buhay ba, Ama? Mamahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong ba kayo? O, tingnan mo, natatandaan mo ba kung